Huwag kang magpanggap na patay. Ikaw na mataba at bobo, walang silbi ka. Kahit habulin mo ako habang buhay. Kahit ako si Chen Xuan, hindi kita muling titingnan. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba ako ang nagligtas sa panda sa bundok? Hindi ba siya inanod ng baha? Bakit hindi pa siya patay? Napakabuti mong tao. Salamat sa pagliligtas sa akin. Lagot na ako ng tuluyan ngayon. Ah! Ano ang tunog na iyon? Huwag kayong matakot. Ako ang poprotekta sa inyo. Dito muna kayo. Lalabas ako para tingnan. Buhay pa siya. Ilale. Anong klaseng bagay iyan? Hindi pa rin namatay matapos ang lahat ng iyon. Mukhang napakalakas talaga ng swerte ko. Mabuti pa lang may kaunting taba sa katawan. Hindi siya makakalayo. Hindi makatakbo ang katawan niyang puro taba. Malamang nagtatago lang siya sa gubat na ito. Sabi ng amo. Kapag buhay, dapat makita ang tao. Kapag patay, dapat makita ang bangkay. Ang dilim sa lugar na ito, wala nang makita. Puro tuyong puno, paano ko siya mahahanap? Magsindi tayo. Nasunog na ang gubat na ito noon. Hindi ako takot kahit masunog ulit. Mapipilitan siyang lumabas. Nako, lulutuin ba nila ako ng buhay at kakainin? Kung hindi lang sobrang taba ko, nakatakbo na sana ako. Dumudugo ang kanang braso ko. Bali rin ang binti ko, parang pilay na ako. 3 tao at 3 aso sa labas. Magandang balita, hindi nila alam kung saan ako nagtatago. Masamang balita, hindi ko alam kung paano lalabas. Kapag lumaki na ang apoy, wala na ako. Ang sakit, mamamatay na ako sa sakit. Sa anong klaseng mundo ba ako napadpad? Noong dati, pinapakain ko ng mansanas ang mga panda, pero hindi nila ako pinahirapan ng ganito. Dati, tagapag-alaga ako ng mga panda. May permanenteng trabaho, 5 insurance, at bonus pa. May sariling kwarto mula sa trabaho. Ang tanging problema lang, sobrang malagkit sa akin ang panda. Pero para mailigtas ang batang panda na ito, inanod ako ng tubig. Bago mamatay, 1 beses umiyak ang panda. Siguro ang tawag niya ay nanay. Teka, hindi yata guni-guni ito. May kakaiba sa katawang ito. May bakas ng dugo sa ilalim ng malaking punong ito. Ah! Tumubo ang damo mula sa lupa. Nasakal ako ng mga ugat. Teka, may mali. Patay ang buong gubat na ito. 300 taon na itong hindi nabubuhay. Tumakbo kayo, bilisan ninyo. May kung anong nasa ilalim. Ano ba ang naaktiba ko? Ikaw ba ay naparito para nakawin ang kamatis? Ikaw ba ay naparito para nakawin ang kamatis? Hindi gagalawin ang kamatis sa bibig ko. Panda ang pumuno rito, ano? Lalaban ako sa iyo. Bobo, ano ang ipanglalaban mo sa akin? Gagamitin mo ba ang bulok na kamatis na iyan para batuhin ako? Kumain ka na, mamamatay ka kung hindi ka kakain. Mabigat ang katawan ko, hindi ako makawala. Huwag kayong matakot sa akin. Magpalitan tayo ng kinakain. Huwag kayong mamili. Hindi matamis ang kamatis. Pero nakakabusog naman. Noong nakaraan, lagi kong inaalagaan ang iba. Pero sa buhay na ito, 3 maliliit na nilalang ang nagligtas sa akin. May kung anong nasa loob ng katawan mo. Isang kapangyarihang hindi kabilang sa mundong ito. Nakita mo rin iyon. Iyon ang kapangyarihan ng paglilinis. Kaya mo kaming iligtas. Kaya rin naman namin kayong iligtas. Kung ikukumpara noong bagong dating ka, mag-isa at walang masasandalan. Kahit katawa-tawa ang sitwasyon ngayon. Parang hindi na rin ganoon katakot. Kung gusto mo iyon, mabuhay ka muna. Mabuhay ka muna bago isipin ang iba. Huwag mong hawakan, marumi. Hindi marumi. Inalagaan ko ang mga higanting panda noon. Kalbo pa ang mga bagong silang nabi. Pero kapag napalaki ng maayos, gaganda rin sila. Ganoon din kayong 3. Ilang hayop pa talaga ang inalagaan mo noon? Marami-rami rin.
Mga higanteng panda, maliliit na panda, golden monkey at black-neck crane. Araw-araw, naglilinis ng dumi at nagpapakain. Nagpapa-medical check-up at nagsusulat ng tala ng pag-aalaga. Hindi ba sila mahalaga? Sobrang halaga nila. Mga pambansang kayamanan sila. Kung ganoon, bakit hindi ka bumalik? Bumalik ka para alagaan ulit sila. Mas mabuti na iyon kaysa itulak ka sa bangin. Ng isang masamang lalaki at masamang babae, di ba? Wala pa akong narinig na. Manlalakbay sa ibang mundo na nakabalik. Ha! 30 taon nang walang nabubuhay rito. Pero ngayong gabi may nabuhay. Ikaw ang gumawa nito. Sino ka? Ako ang tagabantay ng bundok. Noong ginawa mo iyon kanina, ginising mo ang lahat ng binhi sa paligid ng 100 hakbang. Pero, Hija, masyado ka ring mahina. Huwag mong pahirapan ang sarili mo hanggang bumagsak ka. Matibay ka rin pala. Nakaligtas muna ang buhay mo. Pero hindi sapat ang basta mabuhay lang. Paligsahan ng alyansa ng mga sektang immortal para sa pagsusuri ng kakayahan sa pagkontrol ng mga halimaw. Ang unang gantimpala ay ang bone mending elixir. Isang patak lang. Makatatakbo ng 1,000 li kada araw ang karaniwang tao. At mapagagaling pati ang pilay. Pero kailangan ng spirit stones para makapagparehistro. Wala nga akong maipambili kahit ng tinapay. Saan naman ako kukuha ng spirit stones? Ang bagay na nasa katawan mo ay tinatawag na kapangyarihan ng paglilinis. Kaya nitong buhayin ang lupang patay na. Sa ilalim ng bundok na ito, may nakabaong patay na ugat ng espiritu. Sobrang nipis ng enerhiya rito kaya pati damo ay hindi tumutubo. Pero ang kamay mo, kaya nitong pasibulin ang mga binhi. Ang mga halamang sumibol ay makapag-ipon ng espiritual na enerhiya. At ang enerhiyang maipon ay magpapalusog sa lupa. Kapag gumanda ang lupa, makapagtatanim tayo ng mga halamang espiritu. Kung ganoon, maililigtas ba ng mga itatanim ko ang mga iyon? Lolo, bakit ka nakaluhod? Hindi ordinaryong tao ang batang ito. Ang kapangyarihan ng halamang espiritu ang pinakamainam at pinakamahinahong anyo ng sigla. Kapag napalago ng maayos, hindi lang sila maililigtas. Maaari pa silang muling mabuhay sa bagong katawan. 3 araw. Sa loob ng 3 araw. May mapapatubo akong kahit ano. Sa 3 araw, wala kang ang kahit isang binhi. Hindi ito. Sino ang nagsabing imposible? Gagamitin mo ang kamatis ko para ibenta. Ito na ang huli kong kamatis. Hindi ibebenta. Itatanim. Kapag nakapagpatubo ako ng 100, bibigyan kita ng 50. Deal. Alainan. CJ, deal. Dapat panindigan mo ang salita mo. Sigurado ka bang gagawin mo talaga ito? Ang kaunting kapangyarihan ng paglilinis na nasa katawan mo ngayon ay kalahati na ang naubos sa gubat kanina. 3 araw ang kailangan para mapahinog ang isang kamatis. 7 araw na lang ang mayroon ka. Isang tanim, isang spirit stone. Kapag may spirit stones ka na, makabibili ka ng mas magagandang binhi. Parang snowball effect. Gets mo ba? Ah! Lumabas na, lumabas na, lumabas na. Nakita ko na. Grabe, ang lunti, sobrang lunti. Ayos, ayos. Ano ang tinitingin-tingin mo? Punla lang naman ito. Hindi pa ito pwedeng kainin. Lolo Gyu, bakit nanginginig ang kamay mo? Pinausukan kasi. Kita mo, ito ang tamang paraan ng pagtatanim ng mga immortal. Esan. Hahaha. Sa buong buhay ko, hindi pa ako napagod ng ganito sa paghabol ng panda. Tara, ibenta natin ang mga kamatis. May nakatingin sa atin. May 2 tao sa burol.
Suot nila ang uniforme ng mga alagad ng sektang King Yun. Lalaki ba o babae? Lalaki. Isa namang babae. Nakatingin dito ang babae. Mukhang hindi maganda ang pakay nila. Sektang King Yun. Siya iyong Cheng Xuan na nagtulak sa akin pababa ng bundok. Ang sekta kung saan siya kabilang. Ngayon, pilay na ako. Ilang araw lang, gagaling na rin ito. Sige, tatandaan ko muna. Babalikan natin ang usapan mamaya. Hindi pa rin pala patay ang matabang babae. Pinaghirapan ni Kuya Cheng Xuan na lokohin siya para makalusot. Itinulak siya sa bangin. Hindi ko akalaing hindi pala siya namatay. Hindi ko akalaing nakaligtas pala siya. Parang may itinanim siyang kung ano. Kahit ano pa ang itinanim niya. Hintayin lang niya ako. Siguradong tuturuan ko siya ng leksyon. Kamatis po. Sariwang kamatis. Ngayong araw, hindi ito 778. Hindi rin 700. Presyong sorpresa, unahan na lang sa pagtingin. Pati ang matabang kalabasa, nagbebenta na rin ng gulay. Sa panahon ngayon, kahit sino pwede nang pumunta sa pamilihang pangkultibasyon. Kuya, may dahon ng gulay sa pagitan ng mga ngipin mo. Isang katamtamang espiritual na bato bawat halaman. Nang iisahan ka ba ng presyo? Ang ordinaryong espiritual na gulay, 10 mababang espiritual na bato bawat kalahating kilo. Kuya, ilang taon ka nang naiipit sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon? Ikaw, paano mo nalaman? Libreng tikim muna. Kapag umepekto, saka ka bumili. Kapag hindi umepekto, ibato mo sa akin ang paninda. Bottleneck. Lumuwag na ang bottleneck ko. Pakiramdam ko, malapit na akong makalusot sa susunod na antas. Ano ba ito? Bigyan mo ako ng 10 halaman. Hindi. 20 halaman. Akin na lahat. Huwag magmadali, huwag magmadali. Isa-isa lang. Kung sino ang mauna, siya ang makakakuha. Hanggang maubos ang paninda. Isa ang gusto ko. Magtira ka ng 3 para sa akin. Huwag kang magmadali. Ako ang nauna. Ayos. Sapat na ang bayad sa pagpaparehistro. May matitira pa para ipambili ng merienda ni Tuanzi. Merienda. Maliliit na kamatis. Hindi ba ako rin naman ang nagtanim niyan? Aba, ikaw ha. Ang negosyo mo. Grabe, umaasenso talaga. Wala pa iyan. Sandali lang. Ang taong ito ay may matinding amoy ng mantika. Pag naamoy ko, nasusuka ako. Ano ba? Lingiran. Ikaw ang matabang babaeng itinapon ni Kuya Chen. Huwag ka nang magtinda sa paanan ng bundok King Yun. Kuya Chen. Sinong Kuya Chen? Marami akong kilala. Hindi ko na matandaan. Si Cheng Xuan, si Kuya Chen. Siya ang nagdala sa iyo sa bundok kalahating taon na ang nakalipas. Kumapit ka sa kanya na parang ayaw bumitaw. Tapos itinapon ka niya. Ano? Ang bilis mong makalimot. Ay, ang ibig mong sabihin si Cheng Xuan. Naalala ko na. Hindi niya ako basta itinapon. Itinulak niya ako sa bangin. Hindi ko rin alam kung paano niya. Bilang dakilang panganay na alagad ng sektang King Yun, ay nagawa ang ganitong kasamang gawain. May mukha pa ba siyang humarap sa landas ng pagsasaka? Huwag mong sabihing ikaw ang naging kabit niya at nakipagsabuatan sa kanya para saktan ako. Teritoryo ito ng sektang King Yun. Saan mo nakuha ang 3 ito na? Mga ligaw na hayop. Umalis ka kung saan ka man galing. Tungkol sa pagpupulong bukas, huwag mong isiping makakapunta ka. Pupunta ako. Para lang mapahiya ka sa harap ng lahat. May itatanong ako sa iyo. Ano? Sinabi mo kanina na wala akong karapatang magwala rito. Pero ikaw ang unang nanakit. Ikaw ang unang bumuka ang bibig. Bago nanakit. At tinapakan mo pa ang tungkod ko. Alam mo, ako kasi. Ang pinakamalaking kahinaan ko ay napakaganda ng memorya ko. Kung nasa modernong panahon lang tayo, mabuti pang kukunan kita ng video at ipopost online. Para lunurin ka ng mga komento ng netizens. Tungkol sa pagpupulong bukas. Ako ang magpapasya. Hindi lang ako pupunta. Kukunin ko pa ang unang pwesto. Ikaw naman. Mas mabuting ipagdasal mong huwag mo akong makita sa entablado ng pagsukat ng espiritu. Dahil kapag nagkita tayo roon at napahiya ka, hindi ako ang may kasalanan. Ipakita ang katibayan ng pagpaparehistro. Ikaw pala ang matabang tagapanlabas na alagad. Dinala mo ang 3 bagay na ito. Para sumali sa pagsusuri ng mga alagang espiritu. Ano ang ibig mong sabihin sa 3 bagay na ito? May mga pangalan kami, uwe.
Mga murang taba na hindi man lang makalakad. Hindi rin alam kung kaninong pera ang ninakaw nila. Pumasok ka na. Huwag humarang. Ay! Isang puting liwanag lang ang lumabas sa pagsusuri ng kuneho kong syebe. Mababa ang kalidad. Makontento ka na. Mas mabuti na kaysa wala. Tingnan ninyo ang matabang iyon. Sumali rin pala siya. Siya iyong malas na. Naging matabang baboy ng panlabas na sangay. Mamatay ako sa kakatawa. Tingnan ninyo ang matabang iyon. May dala siyang malaking daga. At may gagamba pa. Pati mga binti niya naputol. Nalagas pati ang balahibo sa buntot. Basura para sa basura. Bagay na bagay. Kahit sinong pusa o aso. Nakakapasok na sa sektang king yun. Ang susunod. Alagad ng panloob na sangay. Liu Yujiao. Grabe naman. 5 kulay ng banal na liwanag. Mataas na antas ng talento. Talagang karapat dapat siyang tawaging Ate Liu. Napakadalisay ng dugo ng kanyang espiritong hayop. Ang 5 kulay na ibon ni Liu Yujiao. Mataas na antas ng talento. Baboy na mataba. Isama mo ang asong gala mo. Handa ka na bang mapahiya sa harap ng lahat? Lingyiran, alagad ng panlabas na sangay. Huwag kang matakot. Sabi na nga ba, wala man lang kahit kaunting liwanag. Kahiya-hiya ka sa buong sekta. Basura nga talaga. Maging ang batong sumusukat ng talento ay ayaw sa kanya. At naglakas loob ka pang magpasukat. Sinasayang mo lang ang oras ng lahat. Kung kayang kumislap ng basurang ito. Kakain ako ng nakabaliktad. Impossible ito. Kaya ng batong iyon sa lagin ang isang atake ng yugto ng sanggol na espiritu. Anong klaseng halimaw ito? Hindi. Impossible. Matanda. Hindi ba nakapasa ako? Nakapasa ka. Nalagpasan mo ang unang pagsubok. Ang ikalawa ay ang pagsubok sa lambak ng 10,000 insekto. Pumasok ka, hanapin ang holy light grass at ilabas ito. Ang makakahanap nito ay makakapasok sa daigdig ng mga immortal at tatanggap ng malaking gantimpala. Lambak ng 10,000 insekto. Sa lugar na iyon, 10 ang pumapasok at 8 ang namamatay. Siguradong hindi pupunta ang matabang iyon. Ano ang itsura ng holy light grass? Buong katawan nito ay kulay pilak. Kumikinang ito sa gabi. Tumubo ito sa pinakaloob ng ilalim ng lambak. Naku po, may kakaibang amoy ang puti. Sumunod ka sa akin. Mag-ingat sa iyong tinatapakan. Mag-ingat sa iyong tinatapakan. May malaking nilalang sa unahan. Gaano kalaki? Mga langgam na tao. Karapat dapat ba kayong tumapak sa lambak ng 10,000 insekto? Holy light grass. Kayamanan iyon ng hari ng mga gagamba. Patay tayo. Makakatakas pa ba tayo kung tatakbo ngayon? Ete. 10 taon tayong hindi nagkita. Tumaba ka nga. Ikaw. Ikaw ba ay? Ikaw pala ay. Aynan. Ako. Nagkasala ako. Karapat dapat akong mamatay. Bumalik ka na. Huwag mong takutin ang amo ko. Opo, opo. Ano ang ginagawa niya? Bakit bigla siyang bumalik? Wala lang. Kilala niya ang dating tauhan ng aking amo. Handa niyang ibigay sa iyo ang holy light grass. Napakadali naman niyang kausapin. Sobrang bigat pala ng pangalan ko. Salamat. Walang anuman. Sa tingin ko, imposibleng makalabas siya kasama ang 3 basurang iyon. Baka nakabaon na sila sa ilalim ng lambak. Tingnan ninyo, lumabas na ang matabang iyon. Buhay pa pala siya. Ano ang hawak niya? Holy light grass, hindi yan ordinaryong holy light grass.
Iyan ay pambihirang kayamanang 100 taon bago muling makita. Tingnan ninyo ang ningning niyan. Libu-libong makamandag na insekto mula sa lambak ng 10,000 insekto. Pero hindi man lang siya inatake. Mga insekto, wala akong nakikitang insekto. Baka naka-day off sila ngayon. Pambihirang holy like grass. Isang kayamanang 100 taon bago muling makita. Nalampasan ang ikalawang yugto. Perpektong punto si Lingiran. Amo, nang ibuka ng malaking gagamba ang bibig nito kanina. Muntik ko nang isuka ang kamatis para ibalik sa kanya. Ibalik mo ang kamatis sa kanya. Ayaw rin naman niya. Vegetarian kasi siya. Hahaha. Isang yugto na lang at makukuha na natin ang bone mending elixir. Ang huling yugto ay agawan ng bandila. Kung sino ang unang makakuha ng bandila, siya ang panalo. Ay, naku. Matabang babae. Tumayo ka na lang dyan at hintayin ang kamatayan mo. Hintayin mong matapos ang laban ninyo. Lingiran, kalahating taon na ang nakalipas, pilit kang kumapit kay Kuya Chen Xuan. Walang hiya kang nagpumilit makapasok sa sektang King Yun. Nakikipaglaro lang sa iyo si Kuya Chen Xuan. Kailangan mo ba talagang seryosohin ang ganito? Bakit mo pa isusugal ang buhay mo rito? Tapos ka na magsalita. Hindi pa. Alam mo bang si Kuya Chen Xuan ay katuwang ko na ngayon sa landas ng pagsasanay? Sinabi niya sa akin. Ang mga tulad mo, sayang lang sa espiritual na enerhiya habang nabubuhay. Kumakain pa ng espasyo. Isang matabang bukol. Kasing inis ng cute niyang amo. Iyan na ang huli kong kamatis. At nandyan pa ang itik na iyan. Napakapangit na nga, naglakas loob pa siyang dalhin dito. Hindi ako pangit. At ang pilay nagagambang iyan ang huli. Tama na. Sugod sa akin. Sugod sa iyo, karapat-dapat ka rin ba? Isang matabang babae na may 3 inutil na alaga. At umaasa pa kayong maagaw ang bandila. Panaginip lang iyan. Tama, akin na ang bandilang ito. Tumayo ka lang dyan at panoorin mo akong manalo. Amo, seryoso ba siya? Inutil ba talaga tayo? Malalaman ninyo rin mamaya. Amo, hindi ba tayo akyat? Hintayin muna. Siksikan ng tulay, ilang dosenang tao ang naroon. Kung sino ang umakyat, siya ang mahuhulog. Amo, humawak kang mabuti. Paano nakaakyat ang munting cute na iyan? Munting cute. Nakuha ko na. Ako ang unang nakakuha. Akala mo mananalo ka. Sinabi ko na, akin na ang bandilang ito. May ipinapasabi sa iyo si Kuya Chen Xuan. Noong huli, hindi kita napatay sa pagbagsak. Ngayon, tatapusin ko na. Bumaba ka na, munting cute. Amo. Bitiwan mo agad, kalagkad kayong lahat pababa kasama ko. Hindi ako bibitaw. Tuanzi, huwag kang bibitaw. Sumunod ka, kahit utos na ng amo, hindi ka pa rin susunod. Hindi ako susunod. Pag akyat mo, saka kami susunod. Mga tanga, sumunod kayo sa akin at tumalon. Sino ang maglilibing sa akin? Ang dami mong satsat. Huwag. Amo, mag-ingat ka sa pagtayo. Amo. Amo. Sabi mo, lumalakas tayo kapag inaalagaan. Tingnan mo kung sapat na ba ang lakas ko para protektahan ka ngayon. Subukan mong galawin siya ulit at tingnan natin. Ang
Ang bone mending elixir. Nasa kamay mismo ng pinuno. Kailangan munang malampasan ang 3 pagsubok bago ito makuha. Nalampasan ko ang 3 pagsubok. Pero nahulog ka. Walang bisa ang resulta. Ang 3 pagsubok ng pinuno. 3 pagsubok, nalampasan ko ang lahat. Unang pagsubok, pagsusuri ng espiritual na ugat. Perpektong score, lampas sa pamantayan. Ikalawang pagsubok, lambak ng 10,000 timbang. Nakuha ang pinakamataas na uri ng Holy Light Grass. Ikatlong pagsubok, agawan ng bandila. Ako ang nakakuha ng bandila. Ako ang unang nakakuha nito. Ang tuntunin sa ikatlong pagsubok ay agawan ng bandila. Kahit nakuha mo ito, lumabag ka pa rin sa tuntunin. Matapos mahulog sa bangin si Lingiran, iniligtas siya ng mga espiritual na hayop. Nakatayo pa rin siya sa tulay. Dahil dito, pasado siya sa pagsubok. Bakit naman? Siguradong may kinain na kung anong masamang bagay ang mga hayop mong iyan. Imposibleng mga banal na hayop sila. Bone mending elixir. Pampahilom ng buto. Pampabuo ng litid. Lingiran. Gusto mo ba ito? Para pagalingin ang tambak na taba sa katawan mo. At saka mo ipagpatuloy ang pakikipag-away sa akin. Akin yan. Iyo. Ngayon. Akin na ito. Lingiran, bilang isang panlabas na alagad. Imbes na magsikap kang umunlad, nang aagaw ka pa ng atensyon sa paligsahan ng mga tagapagpaamo ng hayop. Kasalanan iyan. Wala kang galang sa mga nakatataas. Sinasagot mo ang punong alagad. Kasalanan iyan. Nag-aalaga ka ng mababangis na halimaw. Sinira mo ang mahiwagang sandata ng sekta. At ginulo mo ang buong paligsahan. 3 kasalanan iyan. Tama na. Isa siyang inutil. At tingnan mo kung gaano na siya kataba. Kawawa na nga siya ng sapat. Palampasin mo na siya. Bukod pa roon, napakabanal at napakahalaga ng bone mending elixir na iyan. Isa siyang basurang wala man lang espiritual na ugat. Kahit linisin pa ang kanyang mga buto. Sayang lang ang mahalagang gamot. May punto si Ate Liu Jiao. Napakababa ng antas ng kanyang pagsasanay. Pero nalampasan naman niya ang 3 pagsubok. Karapat-dapat naman talaga sa kanya ang gamot na iyon. Nagbago na ang mukha ng pinuno. Lingiran. Gusto mo ba? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Baka sakaling gumanda ang mood ko at ibalik ko sa iyo. May tama ka ba sa ulo? Kung may sakit ka, magpagamot ka agad. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Gusto mo? Mas lalo ko namang hindi ibibigay sa iyo. Amo, gamot mo ba iyan? Amo, huwag kang manahimik. Sige na, basag na kung basag. Akala mo ba kapag nawala ang bone mending elixir ko, mananatili na akong lumpo habang buhay? Pinuno, itong Holy Light Grass. Ipagpalit ninyo at tulungan ninyo akong gumawa ulit ng isang bote ng bone mending elixir, pwede ba? Pinuno, isa lang siyang panlabas na lagalag. May dala pa siyang sinaunang banal na mga hayop. Samantalang dinurog mo ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta. Sa tingin mo, kanino ang mas malaking kasalanan? Chen Xuan, hindi pa tapos ang laban nating dalawa. Ngayong araw, sinira mo ang gamot ko. Bukas, makakapayat pa rin ako at makakalakad ng maayos. Maniwala ka man o hindi, binibinilin, ito ang tirahan ninyo. Nakapagligpit na ako ng higaan. Sabihin mo lang kung may kulang. Ayos na ayos. Salamat sa pagod mo. Pwede ko ba siyang hawakan? Sige, hawakan mo. Isang batong espiritu bawat hawak. Nagsalita siya. Hindi na nakakagulat ang pakikipag-usap ng isang espiritong hayop. Huwag mo lang siyang baliktarin para makita ang tiyan niya. May makating laman. Aalis na ako. Paalam. Masakit ba? Hindi. Matibay ang balat ko. Napapagana ng kapangyarihan mong nagpapadalisay ang bisa ng Holy Light Grass. Hindi na kailangang gawing tableta. Pakuluan na lang at inumin. Mas malakas ang bisa. Bakit ngayon mo lang sinabi? Naipamigay ko na ang lahat ng damo ko. Kailangan kong bawiin ang mga iyon. Magpahinga ka muna, amo. Hahanapan kita ng isa pang Holy Light Grass. Kaya mo ba? Siguradong kaya. Habang nandito ako, hindi ka mamamatay. Kapag namatay ka, buhay ko ang kabayaran. Kung maririnig ko lang ang mga salitang iyan sa nakaraang buhay ko. Lahat ng pinagdaanan ko noon, sulit na sulit sana. Amo, may balon sa likod bahay. Pwede tayong kumuha ng tubig para pakuluan ang damo. Amo. Nakakuha ako ng isang bungkos ng panggatong. Sapat na ito para sa isang lutuan. Sige, sa inyo ko na ipinaubaya.
Amo, subukan mo agad ang kapangyarihan mong nagpapadalisay. Kumusta? Ayos na ayos. Muling tumutubo ang nabaling buto. Napakasakit ng prosesong ito. Tatagal ito ng 12 oras. Ibig sabihin, 12 oras akong magtitiis sa sakit. Lalala pa ang sakit habang tumatagal. Pag nalampasan mo ito, gagaling na ang binti mo. Lintik, mamamatay yata ako. Paano mo kinaya kagabi? Kinaya ko dahil masakit, syempre. Dumating na ang gamot ng pinuno ng sekta. Muling pinino ayon sa sinaunang reseta. Isang patak lang at papasok ito sa buto. Muling tutubo ang nabaling buto. Huwag kang mag-alala. Naparusahan na si Chen Xuan. At binawi rin ang pagiging alagad sa loob ni Liu Jiao. Magpagaling ka ng mabuti mula ngayon. Dumating na ang gamot, dumating na. Amo, ipatak mo na agad. He, hindi ako mabubulok. Amo. Nakatayo ka na. Sobrang nakakaantig. Hindi ko kayang tumingin. Ikaw, pumayat ka. Tagumpay ang paghugas ng laman at buto, Lologu. Ngayong araw, bubungkalin ko ang buong lupang ito. Alam mo ba kung magkano na ang halaga ng lupang ito sa mga batong espiritu? Hindi ko alam. Pero siguradong sapat para bilhan si Tuanzi ng kamatis habang buhay. Kalayaan para sa kamatis. Ito ang tagsibol na 300 taon nang nahuli. Hahaha, 80 katamtamang batong espiritu. Mas mahal pa ang maliliit na kamatis kaysa sa mga espiritong hayop. Nababaliw na ba sila? 80, mukhang maganda ang presyo. Matanda, may natitira ka pa bang mga gulay? Dodoblehin ko ang presyo at kukunin ko lahat. May natitira pa, pero hindi marami. Bumalik ka bukas sa oras na ito. Sisiguraduhin kong sapat ang paninda. Ngayon ko na kailangan. 3 taon na akong naiipit sa antas ng pagtatatag ng pundasyon. Isang lagok lang ng espiritong likido, lumuwag na ang bottleneck ko. Walang silbi ang pagmamadali. Bumalik ka na lang bukas. Sisiguraduhin kong may ititira para sa iyo. Maaga kang pumunta bukas. Sino si Lingiran? Bakit mo ako hinahanap? Ako si Zhao Chayanlin. Alagad ako ni Kuya Cheng Xuan. Balita ko, kasama ang 3 inutil mong espiritong hayop, ikaw pa ang nanguna. Hindi ako naniniwala. Halika, subukan natin. Ayoko. Natakot ka. Hindi sa takot, hindi ka lang karapat-dapat. Alam mo ba kung ano ang dala ko, isang Crimson Flame Wolf? At ikaw, isang pilay na gagamba, kalbong pato, at kung ano-ano pa. Tuanzi, may gustong makipag-away sa iyo. Hindi ako natatakot. May amo ako. Kagatin mo siya. Isang espiritong saging, isang katamtamang bato ng espiritu. Tinapakan mo ang 3 ko, kaya 3 bato ang bayad mo. Napakalaking bobong aso. Ayos na ayos. May dagdag na pagkain mamayang gabi. Umuwi ka at sabihin mo kay Chen Xuan. Kung may problema ka, sa akin ka humarap. May 7 pang espiritong mustasa na nasira sa pagkatapak. Dagdagan mo ng 10 katamtamang bato ng espiritu para sa taniman. Kung ayaw mong magbayad, huwag ka nang aalis. Pandaraya na iyan. Pandaraya man, panalo pa rin ako. Sa digmaan, walang bawal na taktika. Chen Xuan, hindi ka pa rin susuko. CJ, dahan-dahan lang tayo. Pumila kayo, isa-isa. Isa-isa kayong lumapit. Ilagay muna ang mga bato ng espiritu sa kahon. Kayo na ang magkarga ng mga gulay. Huwag ninyong tapakan ang taniman ko.
Grabe, mas komportable pa ang buhay mo kaysa sa mga nakatatanda sa sekta. Natural. Sarili kong sikap ang lahat ng karangalan. Linggiran. Ano iyon? Kahit bibili ka lang ng gulay, pumila ka. Hindi ako naparito para bumili ng gulay. Pagkalipas ng 3 araw sa Duel Beasts Arena, 3 laban tayo, kailangan ng 2 panalo. May tapang ka bang tanggapin? Ano ang pusta? Kapag natalo ako, itataya ko ang buhay ko. Kasama ang lahat ng karangalang natamo ko bilang nangungunang alagad ng sektang Kinyon. Mapapasa iyo ang lahat. Ako si Chen Xuan, maglilingkod sa iyo ng 3 taon. At susunod sa lahat ng utos mo. Kung ako naman ang manalo, ikaw at ang 3 mong munting alaga, ay magiging pagmamay-ari ko mula ngayon. Ako ang magpapasya sa buhay ninyo. Pumapayag ka. Bakit, natatakot ka bang hindi ko kayang manalo? Lolo Gyu, dalhin mo ito at ipangsangga sa paa ng mesa. Mabuti, napakabuti, Linggiran. Hihintayin kita makalipas ang 3 araw. Apo, masyado kang padalos-dalos. Si Chen Xuan ay nasa rurok ng Foundation Establishment. At ang espiritong hayop niyang Crimson Flame Wolf ay mabagsik na mabagsik. Ikaw, Lolo Gyu. Sa tingin mo ba, hindi ko siya kayang talunin? Hindi ito usapin kung kaya mo siyang talunin o hindi. Pumirma na kayo sa kasunduan ng buhay at kamatayan sa Duel Beasts Arena. Talagang may mamamatay sa laban na ito. Nagmamadali na siya. Amo, hindi ako natatakot sa kanya. Kaya ko siyang lunurin sa tubig. Kaya ko rin siyang batuhin ng mga kamatis. Hindi ako padalos-dalos. May mga taong kapag hindi mo napasuko sa isang bagsakan, kailangan mong takutin hanggang sa buto. Kung hindi, para silang langaw. Lilipad-lipad at walang tigil namang inis. Sa pagkakataong ito, ipapaalam ko sa kanya na may mga taong hindi niya dapat ginagalaw. Siguradong mananalo si Kuya Chen Xuan. Kung gayon, sinuwerte lang si Linggiran. Tama. Sa Duel Beasts Arena, tunay na galing ang batayan. Linggiran, Chen Xuan. Ang laban na ito ay laban hanggang kamatayan. Naipirma na ang kasunduan sa pustahan. 2 panalo sa 3 laban. Dapat tuparin ang talo ang taya ng walang kondisyon. May tutol ba sa inyo? Walang tutol ang alagad. Wala. Magsisimula na ang unang laban ng mga espiritong halimaw. Lumabas ka na. Mabangis na lobo ng pulang apoy. Grabe. Mas umangat na naman ang antas ng mabangis na lobo ng pulang apoy. Nasa rurok na ito ng isang espiritong halimaw na 2 antas. Paano palalaban dito? Iyong ilang alagang hayop ni Linggiran. Baka isang kagat lang, malulunok na sila. Linggiran, nasaan ang mga espiritong halimaw mo? Iyong kalbong pato ba? O iyong gagamba? Tuanzi, ikaw na. Takot ka ba? Amo, ang bangis ng itsura niya. Mas mabangis pa kaysa noong nakaraan. Huwag kang magpaloko sa laki niya. Tandaan mo, ikaw pa rin ang pinakamalakas. Sige, lapitan mo siya at ipakita kung sino ang amo. Esan, para sa kamatis ng amo. Pinapasabak niya ang matabang panda na ito. Nagpapatawa ba siya? Kuya Chen, huwag kang mahiya. Isang subo lang. Lunukin mo siya. Linggiran, nilalait mo ba ako? Laban, Tuanzi. Meow. Bakit nakahiga na siya? Umuungol. Ano ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Anong nangyari sa mabangis na lobo ng pulang apoy? Pangingibabaw ng dugo. Pangingibabaw ng dugo. Nanginginig ang espiritong halimaw. Napasuko ang kalaban ng hindi man lang lumaban. Unang laban. Panalo si Linggiran. Ano ba itong nangyari? Isang espiritong halimaw na 4 na antas, tinakot ng isang panda. Ano ba talaga ang panda na iyon? Mahika iyon, gumamit siya ng mahika. Kagalang-galang na tagapamagitan. Isa lang siyang ligaw na tagapagsanay. Paano siya magkakaroon ng ganitong espiritong alaga?
Siguradong gumamit siya ng salamangka ng paglilito. Hindi maaaring bilangin ang laban na ito. May punto si Yu Jiao. Ang sinusukat sa paligsahan ay tunay na lakas. Hindi mga tusong salamangka. Talagang kahina-hinala ang pangyayaring ito. Pakiusap, kagalang-galang na matanda, siya sa atin ninyo ito. Dakpin ang babaeng demonyong ito at imbestigahan. Kung hindi, saan mapupunta ang dangal ng sektang King Yun? Sang-ayon ako. Imbestigahan siya. Imposibleng matakot ang mabangis na lobo ng pulang apoy ko sa isang matabang umbok. Baka may problema nga sa salamangka. Huwag ninyong sabihing nandaya talaga siya. May laman ba ang ulo mo? Sarili ninyong aso ang duwag, tapos ako ang sinisisi ninyo. Ano ba kayo? Sarili ninyong aso ang duwag, tapos ako ang sinisisi ninyo. Ano ba kayo? Sarili ninyong aso ang duwag, tapos ako ang sinisisi ninyo. Mukha ba akong masama? Nangangahas ka pang magdahilan. Kung hindi salamangka ang ginamit mo. Bakit naging ganito ang mabangis na lobo ng pulang apoy? Sige, kung lahat kayo ay naniniwalang gumamit ako. Ng maruming paraan. Kung ganoon, tigilan na natin ang pagtatalo. Ganito na lang. Pakiusap sa sekta na maglabas muli ng isang mabangis na halimaw. Subukan natin ulit. Kung pati ang tuanzi ko ay matakot at maihi ang halimaw na iyon. Ibig sabihin, mababaw lang ang alam ninyo. Pero kung hindi ito maapektuhan, hindi na kailangang sabihin pa ninyo. Ako mismo ang susuko at magpapadakip. Tatanggapin ko ang anumang parusa. CJ, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Kung nandaya ako, mamatay na ako. Kung hindi ako nandaya, kundi ikaw, Liu Jiao, ang hayagang nanira sa kapwa mong alagad. Ano naman ang gagawin natin? Elder, ano sa tingin ninyo sa mungkahi ko? Sa tingin ninyo, pwede ba? Sige, susundin ko ang sinabi mo. Para maging patas sa lahat. Sa pagsubok na ito, mula sa ipinagbabawal na likuran ng sektang King Yun, ilalabas natin ang isang halimaw na unggoy na nasa rurok ng ikatlong antas. Ha? Enye. Buksan ang mga kadena. Gising na, oras na para pumasok. Sabihin mo ang pangalan mo. Tapos na ang pagsubok. Ang ipinakitang galing ng halimaw na unggoy na tagapagtanggol ng bundok ay sapat ng patunayan na ang espiritong hayop ni Lin Yiran ay umasa lamang sa likas nitong dugo at otoridad. Unang laban sa arena ng mga halimaw. Panalo si Lin Yiran. Balido ang resulta. Hindi ako makikipaglaban ng halimaw sa iyo. Makikipagtalo ako sa iyo tungkol sa mga gamot. Isa ka lang hamak na taga-baryo. Siguradong ni mga pinakapayak na formula ng elixir, hindi mo makilala ng buo. Kaya patatalunin kita ng buong buo, walang kaduda-duda. Sige, game. Bahala ka. Ito ang 10 uri ng elixir na lampas sa ikatlong antas mula sa koleksyon ng bulwagan ng mga elixir. Salitan nating kilalanin ang mga ito. Ang magkamali ang siyang talo. Elixir na tagapag-alaga ng espiritu na Zion. Mataas na ikatlong antas. Ginagamit ito upang dahan-dahang alagaan ang kamalayan ng espiritu. Hindi ba lason lang ito na nabigo sa pagpipino? Nababaliw na ba siya? Tinawag niyang lason ang kayamanang elixir ng bulwagan. Sa tingin ko, wala talaga siyang alam. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Lin Yiran, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sinisiraan mo ang mga elixir ng sekta namin. Elder na namumuno. Nilalapastangan niya ang buong sekta. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Kung hindi mo maipaliwanag ng maayos. Ngayon mismo, sa kasalanan ng paninira sa sekta. Ipapapatay kita rito. Sige nga. Sige nga, mga hangal. Una, kunin mo ang elixir na tagapag-alaga ng espiritu na Zion. Sinasabi mong ito ang elixir na tagapag-alaga ng espiritu na Zion. Para sa pag-aalaga ng kamalayan ng espiritu, tama ba? Hindi ba? Tama ang formula ng gamot. Pero mukhang may problema sa utak ng nagpipino nito. Ang pangunahing sangkap, ang guhit lilang espiritong ginseng, ay dapat 300 taon ang gulang. Saka pa lamang magbabago ang bisa nito mula sa tuyo tungo sa banayad. Ngunit pinatay ng kakaunting lakas ng apoy ang bisa ng sangkap. Sa halip, tatagos ito sa espiritong araw na parang karayom na bakal. Hanggang sa unti-unting durugin ang kaluluwa. Hindi ito tinatawag na lason. Kung ganoon, ano ang tawag dito? Ang isang ito. Ang elixir na patatag ng ugat na pula ng apoy, tama. Sayang, kulang ng kaunti ang init ng ito ay ilabas sa pugon. Naiwan ang laso ng apoy sa ubod ng elixir. Kawawa ang sinumang makain ito. Sa magaan na kaso, masusunog ang mga ugat ng enerhiya. Sa malala, masusunog pati ang sentro ng enerhiya. Mas makamandag pa ito kaysa sa hamog na lason. Mas kalokohan pa ang isang ito. Damo ng buwan na umaalon sa hamog.
Dapat itong pitasin sa oras ng daga. Saka lamang nito masisipsip ng husto ang esensya ng yin. Ang gagaling ninyo. Tanghaling tapat, pinakuluan ninyo ito sa maling oras. Nagbanggaan ang yin at yang. Matagal na sana itong naging isang supot ng paputok. Sinumang lumunok nito ay makaririnig agad ng malakas na pagsabog sa tiyan. Matatawag pa ba itong elixir? Nagsasalita ka ng walang saysay. Maling pananalita iyan na nanlilin lang sa karamihan. Elder, dalubhasa po ba kayo? Halika, magpa-inspeksyon ka. Totoo ang sinabi niya. Ang mga ito, pawang mga walang silbing tableta ang mga ito. Mga lason ang mga iyan. Hindi, isa siyang matandang demonyong nang agaw ng katawan. Patayin siya, patayin siya. Tigil! Iyan ang tatak ng sinaunang mabangis na halimaw na si Manman. Hindi, impossible. Ginugulo niya ang kaayusan. Pinipinsala niya ang kapwa-disipulo. Mga bantay, dakpin ang babaeng ito. Ihatid siya sa kulungan ng bulwagan ng parusa. Hintayin ang hatol. Hindi pa tapos. Sa ikatlong laban, tayong dalawa mismo ang sasabak. Buhay o kamatayan. Laban. Laban hanggang buhay o kamatayan. Chen Xuan, ang yabang mo. Chen Xuan. Napagkasunduan na ang pustahan. Maliwanag na kung sino ang panalo at talo. Bilang punong disipulo. Nagmamatigas ka pa sa harap ng lahat. Wala ka bang pakialam sa mga alituntunin ng sekta? Linggiran. May tapang ka bang tanggapin ito? Sige, tatanggapin ko. Tanggap ko. Ha! Nakita mo rin naman. Hindi naman ako ang naghahanap ng gulo. Ang punong disipulo ng sektang King Yun ang hindi matanggap ang pagkatalo. Siya pa ang nagpilit ng dagdag na laban. Kung hindi ko ito tatanggapin, pag-uusapan ako ng lahat. Baka isipin nilang natatakot ako sa kanya. Pero, dahil si Kuya Chen Xuan, ang mismong humiling ng dagdag na laban, kailangang dagdagan din ang pusta. Ano ang gusto mo? Ayoko ng mahiwagang sandata mo. Ayoko rin ng mga batong espiritu mo. Ang gusto ko ay ang dati mong ipinangakong pustahan. Maging alipin ko sa loob ng 3 taon. Pawang pangakong salita lang iyon. Hindi ako basta naniniwala sa iyo. Tayong dalawa ay susumpa gamit ang pusong demonyo. Kung manalo ako sa labanang ito na buhay o kamatayan, maglilingkod ka sa akin sa loob ng 3 taon. Sasaksihan ito ng langit. Bawal ang pagbawi. Kapag nilabag mo ang sumpa, aangkinin ka ng demonyo sa iyong puso. Mawawala ang lahat ng iyong paglinang. At hindi ka na kailanman usad. Ikaw, may tapang ka ba? Isang sumpang may pusong demonyo. Nababaliw na siya. Iyan ang pinakamalupit na kontrata. Kapag nilabag niya, tapos na ang lahat. Akala mo ba matatakot ako sa iyo? Ako, si Chen Xuan, ay sumusumpa rito. Kung matalo ako sa kamay mo, kusang loob akong magiging alipin mo sa loob ng 3 taon. Kung lalabagin ko ang sumpa, lalamunin ng demonyo ang aking katawan. Kung ikaw ang matalo, hindi ko hinihinging maging alipin kita, kundi ang buhay mo. Ayos. CJ. Ngayon, wala ka ng lusot para umatras. Humanda kang mamatay. Halika na. Tingnan nga natin kung gaano kalakas ang punong disipulong ito. Tingnan natin kung may ibubuga ka nga. Tuanzi. Momo. Kayong tatlo, bumaba muna kayo sa arena. Ako na ang haharap sa laban na ito. Nasaan ang mga espiritong halimaw mo? Hindi kailangan ng espiritong halimaw sa laban na ito. Tayo lang dalawa ang maglalaban. Patas at walang daya. Nababaliw na ba siya? Si Kuya Chen ay nasa tugatog ng pagtatayo ng pundasyon. Anong klaseng espiritual na kapangyarihan iyon? Hulaan mo. Bakit laging napipisa sa bugbog si Kuya Chen? Anong klaseng estilo ng pakikipaglaban ang gamit niya? Laso na asul na palakol. Amo, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wala pa siyang kakayahang kitilin ang buhay ko. Anino ng umaagos na halimuyak?
Ang laban na ito. Ako ang panalo. Kuya Chen. Ayos ka lang ba? Inaamin kong talo ako. Kuya. Tungkol sa pustahan. Inaamin ko. 3 taon akong magiging utusan. Gagawin ko. Amo. Grabe, ang galing mo. Sige na. Tapos na, magsuwian na. May mga gulay pa tayong itatanim bukas. Huwag mong gambalain ang tulog ko. Dumating ka na pala. Sabi ng amo. Ngayon, araruhin muna natin ang 3 munang lupa. Pagkatapos magtatanim tayo ng kamatis. Nasa may pilapil ang mga buto ng kamatis. Sa asul na kahon. Huwag mong mapagpalit. Ang pulang kahon ay para sa espiritual na mustasa. Ikaw lang ang magbantay sa akin. Natutulog pa ang amo. Pinapaypayan siya ni Yaya. Nakahiga si Momo sa unan ng amo. Ako lang ang walang ginagawa. Mag-ingat ka naman. Bagong usbong iyan. Kagabi lang ito pinasibol ng amo. Pasensya na. Hindi dahil bad trip ka. Maaari mo nang apihin si Mea Umiao. Wala namang ginawang masama sa iyo si Mea Umiao. Ikaw, hindi ba galit ka sa akin? Bakit naman ako magagalit sa iyo? Ako, itinulak ko ang amo mo sa bangin. Problema na iyon ninyong dalawa. Sabi ng amo, sariling galit, sariling ganti. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko ay ang pagtatanim ng kamatis. Kuya Chen, ikaw, talaga bang nagsisilbi ka sa kanila bilang utusan? Ikaw pa naman ang nangungunang alagad ng sektang King Yun. Talo ako sa pustahan kaya tutuparin ko. Huwag kang makialam. Linggiran. Lumabas ka riyan. Ano ba ang gusto mo? Makikipaglaban ako sa espiritong halimaw mo. Ayoko. Natatakot ka, ano? Kaya mo lang mang-api ng mahihina. Nang makita mo ang basurang lobong pula ng liyab. Natakot ka agad sa inapo ng Azureluan. Amo, minumura ka niya. Ang manok sa likod niya, ang ganda naman. Paboreal iyon. Paboreal man o ano, wala akong pakialam. Amo, gusto kong makipaglaro sa kanya. Sige lang ang laro, pero huwag kang manloko. Kung manloloko ka, magbayad ka. Ano ba ang tawag sa iyo? Ako ang inapo ng reyna ng Azure Phoenix, ang makulay na diwata. Isa ka lang namang munting panda. Amo, tingnan mo, nakakalipad na ako. Amo, bibigyan kita ng magagandang balahibo. Ay, ang ganda. Pagbalik natin, gagawan kita ng palawit. Paboreal ko. Manok ay manok. Kahit gaano kaganda ang balahibo, manok pa rin. Linggiran. Maghintay ka. Hindi kita palalampasin. Magaling ang pagkakagawa. May dagdag na pagkain mamayang gabi. 2 kamatis. 3. 2.5. Ayos, deal. Ano ba ang ginagawa mo? May nakita akong butas ng daga. Amo, may kung ano sa ilalim ng lupa. Anong bagay? Hindi ko alam. Pero mabango. Mas mabango pa sa kamatis. Momo, lupang espiritual. May ugat ng espiritual na mineral sa ilalim. Hindi bababa sa katamtamang uri.
Gaano kalaki? Puno ng ugat ang buong ilalim ng bundok Kishu. Hindi bababa sa 300 dipa ang lalim. Sapat ang reserba para mapakinabangan ang sektang Kinyut ng 500 taon. Hukay pa ng mas malalim, sabi ni Binibining Lin. May gantimpala sa makakahukay ng magandang bagay. May nahukay na. May matigas akong nahukay. Mataas na uri. Ugat pala ito ng mataas na uring espiritual na mineral. Puro mataas na uring espiritual na bato ang ilalim ng bundok na ito. Amo, hindi ba ako magaling? Magaling. Sobrang galing. Paano mo naamoy ang espiritual na bato? Hindi ko alam. Parang mabango lang. Kapag naamoy ko, gusto ko agad maghukay. Walang talento ang panda sa paghahanap ng kayamanan. Pero meron ang piksyu. Malamang ay inapo ito ng sinaunang piksyu. Hindi pa lubusang nagigising ang dugo nito. Pero nagsisimula ng lumitaw ang likas nitong kakayahan. Simula ngayon. Hindi na lang tayo magtatanim ng gulay. Magtatayo na tayo ng minahan. Ang pinakamalaking sekta ng tagapagsanay ng halimaw sa daigdig ng paglilinang. Dalubhasa kami sa pagkilala. At nangangasiwa sa lahat ng espiritual na halimaw. Dumating na ang mga tauhan nila. Karaniwan, walang magandang idinudulot iyan. Pero, binibining lingiran. Ako si Linghan, nakatatandang tagapamahala ng Wanshu Pavilion. Linghan. Nabalitaan naming may 3 espiritual na halimaw na tila sinaunang banal na halimaw sa bundok Kishu. Napadaan kami para kilalanin sila. Kung ayos lang sa iyo, hayaan mong tingnan ng nakatatandang ito ang iyong mga espiritual na halimaw. May espesyal na kasangkapan ang aming palasyo para sa pagkilala. Isang pagsusuri lang, malalaman na kung tunay silang banal na halimaw. May bayad ba ang pagkilala ng Wanshu Pavilion? Wala. Kontribusyon ito para sa daigdig ng paglilinang. Tungkulin namin ito. Pagkatapos ng pagkilala, ano naman ang mangyayari? Kung makumpirmang sinaunang banal na halimaw sila, kailangan silang itala at irehistro ayon sa mga patakaran. Isama sa talaan ng mga espiritong hayop ng Wanshu Pavilion. Tungkol naman sa iyo, bilang nakatukla sa banal na hayop, at pansamantalang tagapangalaga nito. Natural lang na bibigyan ka ng Wanshu Pavilion ng kaukulang gantimpala. Pero kung ordinaryong espiritong hayop lang pala, at nagpanggap na banal na hayop para makapanloko ng yaman sa pagsasanay, magaan man, kukumpiskahin ang espiritong hayop. Kung mabigat naman, wawasakin ang iyong antas ng pagsasanay. Binibining Lin, matalino kang tao. Dapat alam mo kung gaano kabigat ang usaping ito. Amo, ayoko sa lalaking iyon. Kita mo. Pero may isang problema. Oh. Sa harap ng lahat ng mga alagad at apo mong ito, humingi ka ng tawad sa akin ng lantaran. Aminin mong mababaw ang kaalaman mo. At mali ang hinala mo. Bayaran mo ako ng 3 mataas na uri ng espiritong bato. Bilang bayad sa sinayang kong oras. Pati na rin sa pinsalang emosyonal. Iyong batong jade na panuri ng espiritu sa baywang. Maganda rin. Kung tama ang resulta ng pagsusuri, huwag mo na ring isuot yan. Gawin mo na lang pambawi sa akin. Ituring mong pambayad sisi. Nagbibiro ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? CJ. Pumapayag ako. Ito ang salaming panuri ng espiritu ng Wanshu Pavilion. Nabubunyag nito ang tunay na lahi ng lahat ng espiritong hayop sa mundo. Kung kahit isa sa 3 mong espiritong hayop ay sinaunang banal na hayop, magliliwanag ng husto ang salaming ito. Simulan na ang pagsusuri. Mga ligaw na halimaw lang naman kayo. Pero naglalakas loob kayong magpanggap na banal na hayop. Ngayon, ipapahiya ko ang dilaw na munting unggoy na ito. Wala kang mukhang maihaharap. Sabi ko na nga ba? Ha? Hindi, impossible ito. Tunay ngang sinaunang banal na hayop na piksyu. Matanda, nasira mo ang salamin mo. Magbabayad ka, ha?
Isa pa. Sige, isa pa. Hindi ako naniniwala. Banban. Ang banal na ibong banban ng siyam na langit. Ha! Matanda. Maglabas ka ng bayad. Tatlong kondisyon. Humingi ka ng tawad. Tatlong mataas na uri ng espiritong bato. Tanggalin mo ang jade na nasa baywang mo. Ako ay hindi ko milala sa dakilang tao. Nagkamali ako sa pagsusuri. Ayos na. Tara na. Sa susunod, linisin mo muna ang mata mo bago ka lumabas para magsuri ng espiritu. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Ang lugar na ito ay sakop ng sektang Kingyun. Isa ka lang panlabas na alagad na gumagala. Wala kang karapatang magminarito ng palihim. Nang aagaw ka ng ari-arian ng sekta. Ang bundok Kishu ay pag-aari ni Gu Zongshan. Ipinaupa sa akin ni Gu Zongshan ang lupang ito. May kontrata ba kayo? Ang sirang bundok na ito ay akin, matanda na ako ang nagsasabi. Ako na ang nagbabantay rito mula pa 300 taon na ang nakalipas. Nang maglaon, napabayaan ito at walang may gusto. Ngayon lang ito muling naging kapaki-pakinabang. Kaya akin na rin ang mga bagay na nasa ilalim nito. Kung kanino ko gustong paupahan, sa kanya ko ipapaupa. May pakialam ka ba? Ang matandang ito, kung tama ang tanda ko, siya ang tagapagtanggol ng bundok at bihasa sa mga espiritong halimaw 300 taon na ang nakalipas. Sa usapin ng kasunduan sa lupa at katuwiran. Mas may karapatan pang ang magsalita si Gu Zongshan kaysa sa sektang Kingyun. Tiyo, ang ugat ng espiritual na minahan ay nasa loob ng lupain ng sektang Kingyun. Dapat itong mapasailalim sa sekta. Paano hahayaang makinabang ang isang tagalabas? Tumahimik ka. Linggiran. Maaari kong palampasin ang kasalanan mong lihim na pagbubukas ng minahan. Pero may isang kondisyon. Lahat ng kikitain mula sa minahang ito. 60% sa sekta. 40% sa iyo. Ano sa palagay mo? Malaking konsiderasyon na ito sa pagiging bata at mangmang mo. Pinagbibigyan ka na namin. Elder. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Mapupunta sa akin ang minahan. Taon-taon magbibigay ako sa sekta. Ng 10% ng kita. Bilang upa sa lupa. Pipirma tayo ng kontrata. At maglalabas ng kasulatan. Aalis na ako kasama ang mga tauhan ko. At tatabunan ko ang minahang ito. Pati ang taniman ninyo, huhukayin ko. Dadalhin ko ang 3 kong banal na halimaw. At lilipat sa ibang bundok para magsimulang muli. Pumili kayo kung alin ang gusto ninyo. 10%. Ang babaeng ito. Talagang parang leon kung humingi. Ang kapal ng mukha mo. Isa ka lang hamak na nag-iisang magsasaka. Ano ang karapatan mong makipagtawaran sa sekta? Elder. Mag-isip kang mabuti. Ang lupang ito. 300 taon ng tiwangwang. Pagdating ko, 3 araw lang nabuhay ko na ito. Ang ugat ng minahang espiritual sa ilalim ng lupang ito. 300 taon itong nakabaon ng walang nakatuklas. Mga tauhan ko ang nakahukay nito. Gusto mo ng 60%. Aalis ako agad. Gusto ko ngang makita. Pagkaalis ko, kung ang lupang ito, at ang minahang ito, ay makakatagal pa ng 3 araw. 30%. 30% sa sekta. 70% sa iyo. Ito na ang pinakamalaking konsesyon na kaya kong ibigay bilang elder. May isa pa akong kondisyon. Bawat buwan, magbibigay ka sa kusina ng sekta ng 50 kilo ng espiritual na mustasa. At 50 kilo ng maliliit na espiritual na kamatis. Babayaran ka namin batay sa presyo sa pamilihan. Ayos, kasunduan na. Linggiran. Lumabas ka. Ay, heto na naman tayo. Napadaan ka ba para lumaban sa mga halimaw? O para guluhin ang amo ng lupain? Tumubo na ba ulit ang buntot ng paboreal mo? Linggiran. Kapag hindi mo pinagbigyan ang isang hiling ko ngayon, mamamatay ako rito. Gusto ko talagang makita. Kung kaya mong piliting mamatay ang isang panloob na alagad ng sekta, at makapanatili ka pa sa bundok Kingyun, hindi ka naman seryoso, ate. Nananakot ka gamit ang sariling buhay mo. Liu Wejiao, sinipa ba ng banal na halimaw ang utak mo? Gusto kong palampasin mo si Kuya Chen Xuan.
Gusto kong agad mong kanselahin ang kasunduan sa pustahan. At paalisin siya sa impyernong lugar na ito. 3 araw pa lang siyang utusan mo. Pudpud na ang mga kamay niya. Hindi siya makatulog sa gabi. Kailanman ay hindi niya naranasan ang ganitong hirap mula pagkabata. Kasalanan mong lahat ito, bruha ka. Maghintay ka lang. May ilang bagay kang ginawang mali. Una, hindi ko siya pinilit maging utusan. Mahina lang talaga siya kumpara sa iba. Tinutupad niya ang pustahan at tinatanggap ang pagkatalo. Iyan ang pangako niya bilang isang lalaki. Nag-aalala ka ba sa kanya? Dapat kang magpunta sa kanya at pagsabihan ang sinungaling na walang paninindigan. Hindi ang pumunta rito para guluhin ako. Ikalawa, walang silbi ang pananakot mong kamatayan sa akin. Minsan na akong namatay kaya hindi ako takot mamatay. Mamatay ka man o hindi, ano ngayon? Wala akong pakialam kahit isang kusing. Pero paalala lang sa iyo. Kung gusto mong mamatay, doon ka sa ibang lugar mamatay. Huwag kang mamamatay dito sa lupain ko. Maapektuhan ng amoy ng dugo ang kalidad ng mga espiritual na gulay. Kapag nadaganan mo ang mga alaga kong ito, hindi mo kayang bayaran ang pinsala. Babaeng Lin. Nagpadala ng opisyal na liham ang Wanshu Pavilion sa sektang Kingyun. Hinihiling nilang isauli mo ang Jade na tanda ni Linghan. Kung hindi, pananagutin ka sa pagnanakaw ng sagisag ng sekta. Pinagpaguran ko at nakuha ko iyon sa sarili kong kakayahan. Bakit ko kailangang isauli? Nagsumbong si Linghan sa pinuno ng pavilion. Sinabi niyang dinaya mo siya at inagawan. Malalim ang ugat at malawak ang impluensya ng Wanshu Pavilion. Hindi ito madaling ayusin. Ano naman ang gusto nila? Nagpadala sila ng bagong sugo. Darating siya makalipas ang 3 araw. Gusto kanyang kausapin ng harapan. Pag-uusapan ang ano? Gusto nila ng isang banal na halimaw. Sabi nila, hindi angkop na isang malayang magsasaka ay nag-aalaga ng 3. Handa silang bumili ng isa sa mataas na halaga. Pinuno ng sekta, sabihin mo sa kanila. Huwag mong sabihing bibili sila sa mataas na halaga. Kahit ang buong Wanshu Pavilion pa ang ipalit, hindi ko sila ibibigay. 3 banal na halimaw ang kumilala sa akin bilang amo. Sa buhay, mga halimaw ko sila. Sa kamatayan, mga kaluluwa ko sila. Sino ang maglalakas loob na pakialaman sila? Ako mismo ang unang dudurog sa sinumang gagawa noon. CJ, naiintindihan ko na. Pero mas mabuti ring maghanda ka. Pagkaraan ng 3 araw, darating si Lingyao, batang pinuno ng Wanshu Pavilion. Napakatalas niyang kumilos. Amo, ipapamigay mo ba kami? Tangaman ako, sa nakaraang buhay ay handa akong mamatay para iligtas. Ang isang panda. Ngayon, sino ang maglalakas loob na galawin kayo? Ako muna ang makikipaglaban sa kanya hanggang kamatayan. Binibining Lin, ako si Lingyao ng Wanshu Pavilion. Ikinagagalak kitang makilala. Ano ang ikinagagalak mo? Ikinagagalak kong takutin ka hanggang basain mo ang pantalon mo. Makitid lang ang pangunawa ng tiyuhin ko. Mahilig siyang mang-api gamit ang kanyang katayuan. Binibining Lin, salamat at tinuruan mo siya ng leksyon para sa akin. Ako pa ang dapat magpasalamat sa iyo. Ituring mo na lang ang Jade na iyon bilang regalo ko sa pagkikita natin. Hindi na kailangang isauli. Mas mahirap pakitunguhan ang taong ito kaysa kay Linghan. Nakangiti pero may kutsilyong nakatago. Habang mas magalang ang pananalita niya. Lalo namang kumikintab ang kutsilyong nakatago. Kung ganoon, bakit ka na parito ngayon? Para uminom ng tsaa, syempre. Binibining Lin, inimbestigahan ko na ang pandamong iyon. Isa itong batang inapo ng sinaunang taoti. Higit 70% ang kadalisayan ng dugo nito. Sa unang yugto, kumakain ito ng espiritual na gulay. Kapag nagkaroon na ito ng mataas na uri ng espiritual na bato, kailangan ito ng hindi bababa sa 3 piraso bawat araw. At kalaunan, kailangan pa nitong lamunin ang mga espiritual na ugat para mabuso. Kaya mo ba itong buhayin? Ang haba ng paligoy-ligoy mo. Gusto mo lang pala akong sabihan. Hindi mo sila kayang buhayin. Bakit hindi mo na lang sila ibenta sa akin? Ang sinasabi ko ay puro katotohanan. Pero kung talagang ipipilit ni Binibining Lin na ikaw ang mag-aalaga sa kanila, wala rin akong magagawa. May isang patakaran ang Wanshu Pavilion. Kapag 3 banal na hayop ay nasa pangangalaga ng iisang tao, kailangang iparehistro ang mga ito. Ito ang rehistro ng mga banal na hayop. Pirmahan mo. Aalis agad ako. Hindi na muling manggugulo ang Wanshu Pavilion dito. Hindi kailangang magmadali. Nandito ka na rin naman. Kumain ka muna bago umalis. Tuanzi, pumunta ka sa bukid at mamitas ng pinakamapupulang kamatis. At magpakulo ka rin ng tsaa. Momo, bantayan mo siya. Anyway, mukhang may pakana ka. Ikaw mismo ang nagtanim ng mga espiritual na gulay na ito. F.F. said.
Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya nito ay mas mataas kaysa sa tinatawag na mataas na antas na espiritual na gulay sa pamilihan ng higit sa 3 ulit. Effect this sapat para itapat sa mga espiritual na bukid ng mga sekta. At ang 500 taong gulang na ginseng na dinidiligan ng bukal ng espiritu. Pumunta ka ba rito para magsuri ng mga halimaw? O para lang makikain? Tungkol sa pagpaparehistro ng mga banal na hayop, pwede muna iyang ipagpaliban. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo nga. Bawat buwan, magsusupply ka ng 300 gin ng mga espiritual na gulay na itinanim mo sa Wanshu Pavilion. Ikaw ang magtakda ng presyo. Bukod pa rito, ang mga dekalidad na batong espiritu na mahuhukay mo sa minahan. Bibilhin ko sa presyo ng merkado. Pero dapat unahin ang supply para sa Wanshu Pavilion. Sa loob ng 3 taon. Ikaw pala ang may pakana nito. Hindi ko maaagaw ang mga banal mong hayop. Pero pwede tayong makipagkalakalan. Basta pumayag ka sa kondisyon ko. Tungkol sa pagpaparehistro ng mga banal na hayop, ituring na nating sarado ang usapan. Amo. Napakatuso niya. Kakainin na niya ang mga kamatis natin. Tapos hukayin pa ang minahan natin. Panalo sa 2 panig. Isang espiritual na gulay na tumitimbang ng 500 gin. Katumbas ng 2,000 dekalidad na batong espiritu. At kailangan mo pang dagdagan ng 3 set ng baluting espiritu para sa 3 kong batang alaga. Hindi pwedeng mas mababa sa ika-4 na antas ang mga mahiwagang kayamanan. Kung pumayag ka, magtutulungan tayo. Kung hindi, ubusin mo ang pagkain mo at umalis ka na. Deal. Amo, mas malala ka pang magtaas ng presyo kaysa sa pagnanakaw ko ng mga kamatis. Araw-araw na lang nagtatanim ng kamatis. Pumayat na tuloy ang katawan ko. Haha. Oh, amo, lalo kang gumaganda. Ang daldal mo, pero gumagwapo ka rin. Hindi na ako nakakalbo. Pati ang paa ni Momo. Gumaling dahil sa kapangyarihan kong nagpapadalisay. Tapos na ang 3 taon. Tapos na nga. At malinis na rin ang mga utang. Pwede ka nang umalis. Chen Xuan, kunin mo ito para may makain ka sa daan. Maraming salamat. Pwede ba akong manatili rito? Para saan ka mananatili? Tapos na ang lahat ng mabababang gawain. Pwede ko pa ring asikasuhin ang espiritual na bukid. O kaya ay tulungan kitang magtala ng mga kwenta. Magaling ako sa bookkeeping. Bilog na bilog ang mga kamatis na iginuhit niya. Sige na nga. Kung ganoon, babayaran kita ayon sa nararapat. Manatili ka hanggat gusto mo. Ha. Sa wakas, may tao na rin sa bundok Kishu. Umaasenso na tayo.